pangangalaga sa mga bakas ng kanyang mga daliri. March 21. Offertory Reading Devotional. Hinihikayat tayo ng mga presidente, punong ministro, at mga politiko na pangalagaan ng kapaligiran. Ngunit hindi ba dapat kasakop dito ang mga Kristiyano? Malinaw at paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Biblia na ang lumang mundong ito ay malapit ng lumipas at ang Earth 2.0, ang bago at huling bersyon, ang papalit dito. Tiyak dapat itong mga hulugan na maaari nating bawasan ng pag-aalala tungkol sa kapaligiran. Totoo na ikaw at ako ay tinawag upang maging tapat na mga katiwala, mga tagapamahala at tagapag-alaga ng oras, talento at kayamanang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, at may malaking kagalakan sa pagsasagawa nito. Gayunpaman, isang karagdagang kagandahan ng buhay na tayo rin ay hinirang ng mga katiwala ng lahat na nilikha ng Diyos. Sinasabi sa Genesis 1 verse 26, sinabi ng Diyos, gawin natin ang mga tao ayon sa ating larawan upang maging katulad natin. Sila ang maghahari sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa lahat ng mga hayop sa lupa, at sa maliliit na hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya tayo ay hinirang upang maging mga katiwala ng lahat ng nilikha bago pa man tayo likhain. Kay laking pribilehyo ang pangangalagaan ng isang kapaligiran na lubhang natatakpan ng magagandang bakas ng daliri ng Diyos. Oo, ito ay mabilis na nasisira, madalas dahil hindi natin ito inaalagaan ng kasing tapat na nararapat, ngunit ito pa rin ang pinakamagandang bagay sa panig na ito ng ozone layer. Ang lagda ng Diyos ay nakasulat sa buong mundo. Maging tapat tayong mga katiwala ng lahat, kabilang na ang kanyang nilikha. Panawagan. Sa pamamagitan ng ating pagbabalik ng ikapu ng Diyos at pagbibigay ng ating regular at sistematikong mga handog, ipinapaalala sa atin ng Diyos na tayo ay mga katiwala ng lahat ng kanyang ipinagkatiwala sa atin. Hilingin natin sa kanya ang higit na pag-iingat para sa kanyang mga nilikha at isang tunay na pagnanais na pangalagaan ng wasto ang natitira sa mundong ito hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Salawat sa inyong matapat na pagbibigay ngayon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapu at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos.